Ito ang chika mga kawig. Si Pangulong Duterte daw, umalis sa bansa. Nagtago daw si Pangulong Duterte sa Hong Kong. Kasi daw di umano, natunugan daw ni Pangulong Duterte nga ngayong araw na ito, o di ba kaya bukas, ay darating na ang ICC warrant of arrest. Yan ang chika-chika ng ibang mga bangag. Yan ang chika na ngayon. Kaya daw umalis si Pangulong Duterte patungong Hong Kong. O ito kabibighan. I-share ko sa inyo anak, nabasa kong chika. Alam mo naman, manchika-chika tayo dito habang kumakain ako ng langka sa Bisa. Sa Tagalog, nangka sa, ito daw, from Politico. Kita nyo dyan? Palakihan natin. Yan ha, yan ang from Politico. Basahin natin mga kabibig. Nasaan pa yun? Ito pala. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday so kahapon amid growing speculation about the possible issuance of an International Criminal Court ICC arrest warrants against him. Natunugan daw ni Pangulong Duterte kaya umalis. Agad-agad daw umalis. Magalerke naman ang mga issue na ito. Duterte pa. Knowing Duterte na hindi siya takot sa ICC. Hindi siya takot sa warrant of arrest. Pag ilang statement na yan. Yun ang sasabi na sa August, sa June, July, August, hanggang 2025 na lang. Hanggang sinabi ni Trump na kakasuhan niya ang ICC. Ngayon, nawala na ang budget ng ICC. Tapos ngayon, nagpagchika-chika kayo na natakot si Duterte kaya pumunta ng Hong Kong? Tumahimik kayo. Huwag kayong mag-speculate dyan. Sabi ni Attorney Sal Panelo, si Pangulong Duterte pupunta sa Hong Kong para makipag-meet and greet. Pupunta ang Team Suka. Opo. Mag-proclamation rally doon. Ito pa ha. Sabi nito, Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific Flight CX-912, departed from Ninoy Aquino International Airport at 8:41 a.m. and arrived in Hong Kong at 10:25 a.m. He had traveled from Davao City to Manila on March 6, staying over in Taguig City before heading to the airport. Talaga. Duterte former Chief Legal Counsel Salvador Panelo dismissed rumors of an escape, saying the former president is in Hong Kong for a gathering of overseas Filipino workers on Sunday. So bukas, at Souththorn Stadium in Wan Chai. He is expected to thank OFWs for a continued support for him and his daughter, Vice President Sara Duterte. Sabi ni Panelo na pupunta din siya tomorrow. There are also unconfirmed reports that Vice President Sara Duterte may join her father in Hong Kong. So pwede pupunta si BP Sara. Rumors about Duterte's possible arrest by the ICC have been swirling for months, with opposition figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Trillanes previously speculating that a warrant of arrest could be issued as early as last year. So, as early as last year, pero 2025 na. Yan ko sa inyo, ang daming drama nyo, ang daming sika-bombom nyo. Ito para maklaro rin talaga kung saan pa itong Pangulong Duterte. Ito si Dr. Richard Mata. Dr. Richard Mata nag-post sa kanyang Facebook. Ito, basahin niyo. CEO DDS Hong Kong on March 9, together with Banateros, PDB Laban, and of course, Tatay Digong. Meet and greet na rin tayo together with my wife, Erica Ong. Ito ba'y, natunugan, umalis, umiskapo? Kaya talaga kung ano-anong mga chika-bum-bum nyo para sabihin talaga na si Pangulong Duterte ay guilty. Diba? Kaya mga drama nyo dyan. Ito sa vlog ni Coach Oli, mapapakinggan natin kung ano ang plano ng Pangulong Duterte. Nag-iska po ba? Pumunta ng Hong Kong? Ewan ko sa inyo. Wala na talaga kayong maibang ma-report ba? Basta na masiraan si Duterte. Na po ang Banateros, ang PDP. Ito na. Announcement po. Sabado, lilipad na po ang Banateros, ang PDP.
ang Team Suka sa Hong Kong. Kita-kits po tayo dyan, Hong Kong. Sana masuportahan nyo po ang buong Team Suka. Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ha? Ito po, ipakalat po natin sa lahat po ng mga PDP supporters, mga DDS supporters, at sa lahat ng Team Suka supporters. Huwag kakalimutan, kung gusto ninyong maging presidente, ang next president ay si Vice President BP Sara. Ha? Etong buong PDP, kailangan straight po iboto natin. Correct. Ha? Vote straight. Wala kayong ilalagay dyan sa Team Rugby. Ha? Diyan sa mga takot, magpa-drug test. Diyan. Dami na. Team Suka versus Team Rugby. Sino ba yung Team Rugby na yan? Comment down below kung kilala nyo ba sino itong Team Rugby. Grabe naman yung si Coach Olin sinabi Team Rugby. yung sumusuyop-suyop. Ay, grabe naman yung sumusuyop ng rugby. Team Suka. Buti na lang Suka kasi magagamit ka na sa usawan. Pero yung Team Rugby, sinusuyop-suyop nyo, suyop-suyop lang, suyop-suyop, suyop. Kayo talaga. Sa mga sumusuporta, sa mga takot, sa mga drug test. Okay po? Drug test. Kung lang naman, talagang sa tingin ninyo, ang makakatulong sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, at ang kanyang pagiging presidente, itong si Inday Sara. Ha? Kung gusto ninyo, dahil kung siya ay mai-impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo kahit barangay captain. Oh, totoo. Tama. Okay? Tama. Kaya, importante po, vote straight PDP. Lahat po sila. Huwag kayong magsisingit ng galing kay Marcos. Okay? Baka malusutan tayo. Pwede po sa iba. Basta sa tingin ninyo, hindi pipirma. Kasi siyam lang po ang PDP eh. Pwede kayo maglagay ng 3. Basta sa tingin ninyo, kakampi sa Duterte. O yun mga kabibig ha. Nakita nyo na ang statement ni Coach Oli. Pupunta pala sa Pangulong Duterte sa Hong Kong. Nagawa-gawa kayo ng issue. Ay, ano naman pong gawin issue na kung ano-ano mga sinasabi nyo dyan. Diba? O ano ang komento ng ilang netizen? O takot na si Digong, kaya umiskap po pa doon papuntang Hong Kong. Uy, ano ba namang utak meron kayo dyan? Ay naku, ewan ko sa inyo. Ha? Ewan ko sa mga iniisip nyo dyan para yatang baliw na mga utak nyo. Si Digong pupunta sa Hong Kong para umatin sa meet and greet. Para makita niya ang mga OFW. Mahal ni Digong ang OFW. Hindi nyo ba alam yan? I don't know, mostly OFWs love Digong Duterte. Baka yung mga ibang OFW na hindi gusto si Digong, yun ang may galit kay Digong sikreto. Ewan kung ano mang galit na kay Digong mo Di ba mga bibig? So, yun ha, si Pangulong Duterte hindi nagtago, hindi nag-iskapo, hindi din takot sa ICC warrant kasi noong ilang taon na sinasabi niya, no, ICC. After bumaba sa pwesto si Digong, ICC na ang topic ng mga ilang tawag dito mga bashes si Digong. Until now, nakaupo na lang si Trump. Sinabihan pa ni Trump yung ICC na kukunan ng budget, kakasuhan. Wala pa rin dumating ICC. Tapos, chika-chika kayo na si Digong ay tumakas, nag-eskapo, natunugan, ang ICC ay paparating na at i-issuehan siya ng warrant of arrest, nagpunta ng Hong Kong. Anong klaseng brain cells meron kayo dyan? Meron kayo mga taong ito, no? Kaya mga kabibig, ay, ako, hirap. Ito si Bibi Sara. Pakinggan natin si Bibi Sara sa kanyang statement hinggil sa International Women's Day. Ba't ito Bibi Sara? Ito na Bibi Sara. Pakinggan natin si Bibi Sara, ang ating mahal na Vice President. Ito pa. Tagkal Bibi Sara. Ito na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings as we celebrate International Women's Day and National Women's Month 2025. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Our resilience and contributions shape a more inclusive and progressive society. Yet,
we cannot ignore the alarming reality that violence against women and children and human trafficking continue to threaten the safety and dignity of many. From domestic abuse to online exploitation and trafficking, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps. It is about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive. Let us work together to strengthen our laws, improve access to justice, support survivors, and challenge the deeply rooted norms that enable violence. Every sector of society, government, private institutions, civil society, and individuals must work together to break the cycle of abuse and exploitation. Together, let us build a future where no woman fears for her safety, where every girl can pursue her dreams without fear of violence, and where equality is not just a goal, but a lived reality. Mabuhay ang kababaihang Pilipino. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Bibig. Pero mga bibig, may napansin ako kang Bibi Sara, no? Blooming. Diba? Tapos yung hairdo niya, may mga pakulay na ang buhok ni Bibi Sara ngayon. In fairness, hindi stress. Hindi stress si Bibi Sara. May pakul. O, tingnan nyo.